Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down na kung saan manonood pa rin tayo ng Langit Lupa shit pare. Ito ay ang ginanap ulit ng Right of Way laban ni Jandelo at ni Blitzen. Ginanap noong hindi ko na maalala pare sa sobrang daming nangyayari. Bago tayo mag-umpisa pre, shoutout nga muna ulit sa Alpha Guard, shoutout sa Stake.com, promo code Cripply pre. Alam nyo na yun, pre. Shoutout nga din pala sa Rooftop Cafe. Ano ba? Yun, sunod na event na itong Right of Way, pre, August 1st, saka August 8. Alam nyo na yun, i-PM nyo si Boss Arik, I mean yung flip the page, tas doon na kayo umiscore. Kasi baka umiscore kayo sa sunugan, ha? Tangina, hindi ganun yun. Hindi pwede yun. Ano pa ba? Wag na natin masyadong patagalin, pare ko. Jandelo vs. Blitzen, let's go. Masaya pero iba yung ano ngayon yung saya, yung excitement, tsaka excited ako may speed yung mga baon ko. Una, Sa mga, tangina umuulan na naman ba? Kung di nyo, napanood nyo naman siguro to, no? Tong Blitzen sa Jandelo, no? First time ko mapanood tong dalawan to nung first round nila ng Langit Lupa, pre. At kung di ako magkakamali, si Blitzen ay parang parang bumabaren na siya, bumira pre, parang bubutas-butasin ka talaga niya ng solido niyang punto, habang si Jandelo naman ay ang style nito ay ano siya, left field lyricism. Joke lang, comedy siya pre. Game tayo. Men, tsaka excited ako may speed yung mga baon ko. una, thankful ako na umabot akong second round. Ganun pa rin, may konting kaba pero parang inubos ko na sa practice. Parang ngayon mas excitement talaga ganun. Check. Tingin ko Sana malinaw ako. Magiging pukpukan, sabi daw nila style clash. Pareho rin kami may mga technical sides, kaya magiging maganda tong laban. Parang sinasabi nila style clash daw. So siguro baka ganun nga talaga, parang magkaibang flavor. So baka unique yung laban namin compared dun sa iba. Una sa lahat yung yung boses niya napaka-commanding, tapos yung technicals niya yung yung 1-2-1-2, punto per punto, tsaka may sulat din naman talaga siya. Magaling siya umadlib, ganun. So kahit hindi parte ng linya niya, parang nakukuha niya yung crowd, ganun. Asa ng tao sa akin mas doble sa pinakita ko nung una at mas madali ako Yes, sir. nakapaganda dito dahil kilala ko na yung kalaban ko, may mga info na rin ako, madali ako nakasulat, nakahanap ng mga angles. Mas stricto ako sa sarili ko kumpara sa laban na non-tour na ganun. Parang bawas muna yung Nakakatawa magsalita si Jandelo, no? Sa alam mong gumagana, parang ganun. Yo, Blitzen, alam ko, sa rin sa pinakamalupit sa batch natin, kaya sana huwag ka mag-choke at galingan mo dahil gagalingan ko rin. Hindi ako pumunta dito para magpamama. Kaya kita-kits mamaya. Jandelo, good luck sa atin. Galingan mo, galingan ko. Yeah, congrats pareho. Congrats pareho. Yon, tangina pre, mukhang medyo naglalambingan pa sila ng konti dun sa umpisa, no? Teka, ang dami pa ba hindi na-upload dun? Shoutout sa mga lahat na nandito, pare koy. At i-upload ko lang din to ngayon, no? So kita kasi tayo mamaya kasi may event yung... Nandito pa rin, Basta. Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City, panlimang laban na natin ngayong gabi, Langit Lupa, 2026 battle ang parating. Shoutout sa lahat ng MCs na sumusuporta pa rin sa mga ganitong klaseng event kahit wala silang laban, pero lalayo pa rin ang pinabiyahe nila para sa event na to. Siyempre lahat ng MCs na may laban pero malayo rin pinanggalingan para sa event na to. Flip na pagigay para sa parating nating laban. Flip Top official merch, Langit Lupa, long sleeve, available online, available din dito sa shop. Syempre, May chance kayang sumali yung mga battle rapper na, no? Parang hindi ko alam eh. Parang habang nakikinig lang ako kay boss, biglang sumagi sa isip ko. Ano kaya pakiramdam nung ano? Halimbawa, battle MC ka, no? Tapos sumali ka ng isa buhay, tapos Langit Lupa ng sabay. Malamang sa malamang hassle yun. Pero pag naabot mo yung finals, putangin na Matic 8 na laban yun. Nga siguro nun, no? mga hindi nanalo nung Langit Lupa, magkakaroon pa kayo na ito. Abangan nyo lang. At syempre may iba pa tayong plano para sa Langit Lupa tournament. Abangan na lang din natin yan. Shoutouts mga represent Collab Real Jokes, High Minds, Crown Manila, Black Manila, Ulap Anil 74, Branded, Hype Beat, shoutouts sa kanila lahat. Flip Top Beer, tikman nyo dito sa Matchpoint Sports Bar. At sa kanan ko, Roa City, represent para sa inyo. Magkikay tayo lahat para kay John Delo. Roja City. Tangina. Si ano pala to eh. Si John Bradshaw Layfield. Shoutout Girahay Letra, Titulo, Binalaybay, kay Sa'yo Roa City. Kay Deadland, kay Maiko, kay
Doc Aurelio ka kay Boss Jolben kag Iho Paklan. Game. Kila Iho. Baybay at Girahay Letra, Doc Panda, RX Panda, supportahan nyo rin yan. At sa kaliwa ko naman, galing Bagdor sa Caloocan, para sa inyo, Rap Lines Battle League represent, mag-iay tayo lahat para kay Blitzen. Morpheus, I get both bills. I wanna find out what it all feels. It won't collide, so don't ask why it ain't indecision if it's all right. Shout out, pray for us. Face first. Shoutout to Pray for Us si Saint Ice, pre. Score kayo niyan. Sa Rap Mabisa yan, pre. Sa Vitroom at lahat ng kay Reniel. Speaking of Pray for Us, pre, konting spoiler lang, sobrang solid ng M-Site versus Saint Ice. Ang galing-galing nila pareho doon. Shoutout sa kanilang lahat. At nanalo ng coin toss, si John Delo, pinili niya mauna. Si Blitzen, tig 2 minuto dapat at tournament battle ito. Pakinggan natin, unang banat, right of way, langit lupa, Blitzen. Sarap manood na ito, puta. John Langit Delo Lupa Live. ng Girahay Letra. Sa batch namin, siya daw yung pinakabenta. Sa harap ng mga alpha, nag-iisang beta. Kita na tema. Okay. Agresibo laban sa madalas magpatawa. Yung delivery ni Gago parang laging nagmamakaawa, napakadupang. Sobrang lambing magsalita kaya magaling siya mangutang. Sobrang lambing magsalita kaya magaling siya mangutang. Ang daya mo naman. So pagkalaban mo to, Speaking of dyan sa salita, no? Parang, oo nga, no? Parang isa si Jandelo sa nakikita ako ng ganun. Parang 3 battle rapper lang yung nakikita ako ng may special na boses. Alam nyo, yung parang nakakatawa talaga siya kagad. Si Sinyo, si Manda Baliw, saka ito, si Jandelo. guilty. Uloy, si Enigma kinulang sa paglilitis. Gusto niya atang matawa sa kabila ng mga krisis na papasigaw mo yung mga tao. Ganon din mga ipis, kaya tatabak-tabakan ko lang to. Kala nila magaling ka, pero kung suriin mga banat di naman umaasinta. Habang ako, tirador, sa anggulo tunay na shooter. Habang ako, tirador, sa anggulo tunay na shooter. Nakukuha mo lang yung crowd kasi yung rounds mo mala bloopers. Di ka rapper, isa kang poser. Ako sa sobrang lupit, yung bargain nag-alter na ng poster. Nawawala lang tong probinsyano sa kanyang natural habitat. Di ka nakakatuwa, bang? Putang inaangas ng boses din neto ni Blitzen, no? Habitat. Wala lang tong probinsyano sa kanyang natural habitat. Di ka nakakatuwa, bang? Pinagtatawa ng kanila. Hindi ka komedyan, isa ka lang laughing stock. Kayo nakachamba ka lang, ako buong liga binadibag. So reference siya dun sa huling laban niya. Kasi kung di ako nagkakamali, ang nakalaban niya dun ay bargain represent. Tapos binirabira niya dun yung poster nila pre na AI daw. Gago. So anong gagawin mo? Mananarkastic, mamimiloso po, magyayabang to malamang dahil mga bara, makamasa, palaban daw at malaman, pero di naman yan tumatama. Daladala mo, madaling mabasa, tanga-tanga to, madaling mabasa, katakalabog, kalapit na bala. Pagkatapos ko, yung pakin nito sa syudad na to ay ibabalandra. Jandelo, Jandedo, mali na sa'kin tinapat. Mahina to enigma, kaya bakit hinarap? Mabilisan na pagsikat, mabilis din babagsak. Pag ako yung sumigaw, umaapoy, malasantel mo. Pag ikaw yung sumigaw, wala ka boy, tunog falseto. Parang tanga sa... Ang ganda nun. Ang ganda nung tugmaan niya doon, pre, no? Para sa akin, tangin na hindi lang siya nasuportahan ng mga ganong tunog yung pwedeng maging haymaker, sa tingin ko lang. Katakalabog, kalapit tumatama. Daladala mo, madaling mabasa, makamasa. Ulitin lang natin, ha? Mamimiloso po. Magyayabang to, malamang dahil mga bara, malaan. makamasa. Palaban to, malaman, pero di naman yan tumatama. Daladala mo, madaling mabasa. Tanga-tanga to, madaling mabasa. Katakalabog, kalapit na bala. Pagkatapos ko, yung pakin nito sa syudad na to ay ibabalandra. Jandelo, Jandedo, mali na sa'kin Jandedo. tinapat. Mahina to enigma, kaya bakit hinarap? Mabilisan na pagsikat, mabilis din babagsak. Pag ako yung Parang binagsak niya lang doon sa mabilis na pagsikat, mabilis babagsak. Parang mukha ni boss, no? Di ba, ang ganda ng tunog niya, pre. Kasi isipin mo, para lang naman sa akin, no? Tangin akong, alam mo yun, naisipan niya yun ng parang super duper punchline na, ano? Parang hindi kahit 10 out of 10 na punchline. Hindi, parang pag nabagsakan niya yun ng something na nasa dulo na either wordplay ba or joke. Hindi, pangit mag-jokes. Basta kahit ano na tang twist. Feeling ko, magbe-vertical to si Boss Arik dito eh. Pero solid na rap skills yung boy. Mabilisan na pagsikat, mabilis din babagsak.
Pag ako yung sumigaw, umaapoy malasantel mo. Pag ikaw yung sumigaw, wala ka boy, tunog falseto. Parang tanga sa pagranap, pangarap magkakanta nito. Pagkalapat din sa track, nawawala naman sa metro. Jan Track Telo, metro. gusto mag-rap para pandagdag sa peso. Isa kang panggap, walang ambag, sarap, walang talento. Barilin o tagain, parang gusto ko gawin pareho. Malahit man na mainam ang iyong kadwelo. Kanina pa nakapwesto, sabay bang! Patayin to sa Manila para mawala ulit sa metro. Basic shit! Ha? Putang eh. Gago ka dyan, Delo. Round 1 ni Bleedsen, pre. Pakiramdam ko painit siya na round, pre. Medyo napansin ko na medyo nagpapainit siya dito at pinaka mapapuri ko dito ang solid din talaga ng delivery ni Bleedsen. Aking natapat, aking nahibang. Hindi ko alam, pre, tangina, ang gagaling nila mag-deliver, pre, ng ano, parang may kanya-kanya silang tunog, no? Kasi parang isipin mo, eto sila Bleedsen, yan sila Jabo, sila Sisik. Sino pa ba? Basta may kanya-kanya silang tunog na parang ang gaganda din sa tenga. Malupit yung mga nakuha nilang or natutunan nilang delivery, pare koy. Yung pinakatumatak sa akin dito yung rap skills ni Bleedsen. Yung unang yung pagtira niya sa boses ni Jandelo, solid din yun. Pero parang painit siya para sa akin, pre. Para sa akin hindi siya pang knockout na round. Medyo pansin ko rin yung ano, parang tumitigil-tigil siya. Pakiramdam ko kabisado niya naman pyesa niya, pero feeling ko baka sa kaba na lang din. Pagyan round 1 ni Jandelo, pre, let's go. Patayin to sa Manila para mawala ulit sa metro. Basic shit! Basic Yung shit. mga bara mo, masyadong alanganin. At tirador ka nga kasi yung laway mo kanina pa tumatama sa akin. Let's go. Boss, legit! Kamukha mo yung mga sumasayaw sa TikTok ng hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Boracay, game! Yo, nung nakaraan, aminado, may problema ako sa delivery, pero salamat dahil bawat verso ko, May problema daw siya sa delivery. Tapos doon pa siya na mali. problema. Yo, nung nakaraan, aminado, Gagi, oo nga pala, pre, naalala ko to si Jandelo. Ito pala yung ano, yung pag namamali siya, puta na, mas natutuwa ako. Alam mo yun, parang hindi, pero hindi siya ano sa akin, no? Hindi siya attack para sa akin. Kumbaga, nakakatuwang ano lang yun. Feeling ko skill pa yun eh. may problema ako sa delivery. Parang si Topper, diba? May problema ako sa delivery, pero salamat dahil bawat verso ko, dama nyo. Oo, may problema lang sa delivery, pero habang ikaw problema mo ngayon yung bigat ng dala ko. Kung yung binigay ko kay Ro, ginangalahati itong si Blitz, dublihin ang matatanggap. Langit lupa ay bagong negosyo, pero wag kang umasa na merong soft opening na magaganap. Dahil intro pa lang, babalagbagin ko to at ipapakita sa mga walang bileg, nandirito at nakikinig, na sa labang to hindi ako yung wala kang leeg! Tumatalon yung ano, no? Yo, tanginang karabaw to. Ang motto sa buhay, Blitzen love food. Kaya nung grain na salt nakatipid si boss, ang binigay sa yung talent fee, Andox. Sabi nga sa isang laban, okay lang, walang jowa, nakakajakol naman paminsan-minsan. Sinigaw pa. Proud pa sa kanyang pinagsasabi. Ako nga araw-araw nagjajakol, di ko naman pinagmamalaki. Pero yung pagjajakol niya, hindi yun totoo. Kasi pag nakakita ko yung sexy, hanggang sa tingin, nakatutok yan. Kawawang nilalang, sobrang ikli ng braso, di makapagjakol kasi yung kamay hanggang puso lang. Kilala niyo si Vitrom? Yung tropa niya na may 746 body counts?
Di ba napaturo ka sa kanya mag-dog style? Kaso tinarantado ka dong. Yung dog style imbis pa ganon, sa kanya pa ganon. Kaya mong tsumupa gamit butas ng ilong. Grabe namang ilong yan. Parang matotodas ka. Pag sinilip mo ng ganito, putangin na yung butas o may butas pa. Kaya mo pa gawin. Ay, no. Grabe namang ilong yan. Style imbis pa ganon, sa kanya pa ganon. Kaya mong tsumupa gamit butas ng ilong. Grabe namang ilong yan. Parang matotodas ka. Pag sinilip mo ng ganito, putangin na yung butas o may butas pa. Ano? Ilong mo na naman? Yung damdamin mo ba ay kumikirot-kirot? Gago din yan kasi yung ilong mo eh. Pasikat, hindi naman puso pero tumitibok-tibok. Ano? Galit ka na? Kasi yung insulto ko masyadong marahas. Kung galit ka, tara, pagtapos nito, McDonald's sa labas. Unpredictable shit, pare. Ayan. Kasi, matapang daw to. Bitbit niya kanyang bayag, saan man lumapag. Matapang ka pala, bakit nung gray na sort yung isang flip-top bouncer, hinamon ka ng suntukan, hindi ka pumalag. Ay, legit ba yun? Yung boss, di ikaw yun. Legit ba yun? Pero speaking of bouncer, boss, di ba ganito yung mga trick mong i-hire? Mga mukhang bulldog. Kaya kung ako sa'yo, wala kang trabaho. Putang napakatapos ka usapin yung bouncer, no? Binira yung mga bouncer. Mga mukhang bulldog. Kaya kung ako sa'yo, wala kang trabaho, mag-apply ka sa flip-top, brother. At least, kung hindi ka mabigyan ng regular battle, pwede ka maging regular bouncer. Di ba, boss? Kasi lahat ng katangian ng isang bouncer, nasa iyo na halos. Kaso mukhang hindi ito papasa kung ngayon pa lang yung mga simple kong suntok, di mo mabantayan ng maayos. Tingin mo sa akin mahina, mali ka ng hinala, ikaw yung bulagta at nabaon. Gamit linyang pambata, siya ay binata, kaya magtatanda ka na ngayon. Yung mga pumusta dito, itong pambato nyo, delikado ang lagay. Pagtapos ng gabing to, isa ako sa makikita nyong matatag, ikaw naman yung matatagbo ang patay. Lahat ng bala, rekta kahit Meron din, no? Tangina mo, ha? nyo, delikado ang lagay. Pagtapos ng gabing to, isa ako sa makikita nyong matatag, ikaw naman yung matatagbo ang patay. Lahat ng bala, rekta kahit mangilag ay tatamaan. Ikaw yung masisilap, masisibak, matitibag sa ating bakbakan. Sa isang iglap, mararanasan, bababaliktad ang kaganapan. Round 1, walang fat jokes at overweight angle sapagkat hindi ka naman mabigat na kalaban. Okay. Tangina. Ganda ng round 1 na Jandelo doon, pre. Ano ba? Meron siya mga jokes na patok. May mga jokes din siyang sakto lang. Para sa akin, pareha silang pinilit maging balance sa round 1, no? Ganun din si Blitzen, pre. May mga jokes din siya nung umpisa, sabay bigla siyang ano. Kumbaga, mas malapit sa rap skill si Blitzen. Pero para sa akin, sa pagiging, ano, alam mo yun, mas balance. Mukhang nakuha ni Jandelo yun ng bagya, pre, round 1. Feeling ko, ano, mas naging effective siya sa round 1. Hindi lang jokes, no? Yung matatag po ang patay. Yung maganda din yun sa pandinig ko, pre. Parang, mga ganun si Zaki minsan, eh. Yung, ano, parang embedded words na, ano. Pero solid yun. So, ano, yung pakiramdam ko, tingin ko lang, pre. Tingin ko, round 1 kay Jandelo. Pakinggan na round 2 ni Blitz, pre. Let's go. Napaka-lame boy! Di mo ako madadaan sa Kenkoy, tangina mo Jandelo, mukha kang short hair na empoy. Share ng bikini pics pag late night sa Facebook. Yung mundo lalong umiinit kasi mahilig siya sa AI na fake nudes. Ang bilis mag-like ng pics ng chicks kahit bago lang yung upload. Hanggang Facebook lang siya kasi yung porno sa kanila 3 oras bago mag-load. Pag may babae, up and down yung mata. Kala mo nagsisiso. Jandelo, mukha kang tricycle driver. Tricycle driver na lang hihipo.
Pero trabaho na ito, may-ari ng Solid din talaga ito magsalita si Blitzen, no? Para siyang, naninermo na tito. tricycle driver na lang hihipo. Ipo! Pero trabaho na ito, may-ari ng Binalaybay. Isang maliit na liga sa Kapis. Yung premyo sa kanila, 1 kilong bigas sa 3 piraso na kamatis. Meron siyang MC, si Saint B. Pinilit niyang lumaban kahit merong bagong baby. Tas ang tagal in-upload, feel na feel yung pagkabosing. Pagkalabas ng vid, yung baby ni Saint marunong na magyosi. Ang ina na ito. Hindi ka kampiyon. May-ari ka lang ng liga. Puro ka connection. At puro impluensya. Nagtanong si Enigma, Jandelo, sino magre-rep ng liga mo? Sumagot si Pabida, uy, Boss Eric, sige ako. Ano na ito? Yung mga kalugar na ito, matataas yung hangarin. At ang napili ni Jandelo, lahat sila ay harangin. At huwag mong sabihin na hindi ikaw yung nag-decide. Hindi ko alam kung peking angulo, pero epektibo siya, pre. May-ari ka ng liga at may connection sa girahay. Kaya una pa lang yung desisyon hindi na pantay. Tangina ang sahol. Daig mo pa yung kongresista na patagong kontraktor. Kasi puro to connections. Kakilala niya si Sak, kakilala niya si GL. Hindi to nagpapapigil. Sa eksena palaging updated. Kilala niya rin si Boss Lots kaya hinahanap niya si Apex. Tangina na ito. Kilala niya rin si Boss Lots kaya hinahanap niya si Apex. Ngayon nakapasok na ng flip top na puro slapsticks at antics. Siya daw si John Wick. Tingin ko John Wick. Mga kaliga ginake-kit. Puro ka gimmick. Mga tira mo basic. Madali lang iwasan John Wick. Ako si Neo sa Matrix. Puro ka Facebook bars at TikTok jokes. Pag nagsusulat to, kumakaripa sa net. Dami mong pakulo pero hilaw ka pa rin. Boring daw kami ni Vlad kasi hindi niya mag-gets. Sikmurahan ko kaya baka merong madigest. Ang ina mo ka. Madami ka sinasabi. Ang haba ng rounds. Ang dami mong sinasabi kaya nakakatsamba ka minsan. Pero hindi masustansya ang pagkain na instant. Tangina mo. Solid yun. Ang haba ng rounds. Ang dami mong sinasabi kaya nakakatsamba ka minsan. Pero hindi masustansya ang pagkain na instant. Hindi masustansya ang pagkain na instant. Pumapangit yung banat niya kasi pinuulit niya, no? Feeling ko nakakalimot siya ng konti. Hindi ko alam kung kulang ba siya sa practice. Pero feeling ko naman nag-practice siya. Dalawa lang yun. It's either kulang siya sa practice o nahihiya pa siya ng konti. Ang dami mong sinasabi kaya nakakatsamba ka minsan. Pero hindi masustansya ang pagkain na instant. Hindi masustansya ang pagkain na instant. Alam ko na, pre. Pakiramdam ko lang, no, bilang battle MC ganito. Tingin ko, may mga sa practice niya, may ine-expect siya paminsan-minsan na crowd reaction. Parang ganun. Halimbawa, yun, nakabitaw siya ng punchline doon. Parang, okay, tangina, titigil ako dito ng konti kasi baka may mag-react dito. Parang ganun. Pakiramdam ko kasi, once na ginagawa mo yun, tas nasasanay ka sa practice mong ganun, or yung mga pinariningan mong mga tropa mo ay nagre-react din sa banat mo, halimbawa, doon sa instant na yun, may tendency talagang may chance, sa practice talaga titigil ka. Pero yun siguro yun, kaya tumitigil-tigil siya, no? Parang ganun. Kasi parang ginagawa ko din siya dati. Hanggang sa naumay na lang din ako kasi parang minsan feeling ko yung mga may crowd reaction, wala. Putang ina, pag nagpa-practice ako, dire-diretso na lang din. Mayayanig yung pagkatao, parang tinamaan ng big one. Maliliit si Jandelo, gagawin ko tong Lil Jan. Ang ina ka. Ang ina ka. Umaasa ka pa rin sa crowd. Yung mga yan, magaling na mag-discern. At yung baon mo, band-aid solution sa 3rd-degree burns. Matagal ka ng patay as far as I'm concerned. Kinukulit na nga ako ni Sisik, bitch, wait your fucking turn. Uy. Mga banat, pahinga natin. Ganda ng round to ni Blitzen, pre. Dami niya 1-to-1 doon, pre. May mga 4-bar setup siya, no? Pero may mga pa 1-to-1 din siya doon. Solid delivery pa rin. Balanse siya, pre, palagi. May jokes, saka may seryoso. Parang pansin ko sa kanya, sa first half, doon siya bumibira-bira ng jokes. Which is para sa akin, magandang technique yun para at least makakuha ka ng attention kaagad ng mga tao. Sabay bibira-birahin mo siya ng mga bars, pre. Maganda yung round to ni Blitzen, pre. Mas maganda yung kaya sa round... Mas maganda yung round 2 niya kaya sa round 1 niya. Check natin si Jandelo, pre, kung maaabot niya yun. Pakinggan natin. Let's go. Tanginang to, pag bumanat walang hype.
Bakit ako magsasaga sa porno kung kaya ko nang kumatot ng live? Yo. Nung grain of salt, halos kalahati ng round 1 niya tungkol lang sa pagkagandang lalaki ng kalaban. Yung pagka-bitter mo men ay halata. Kalalaking tao, insecure sa kapugian ng kapwa lalaki, tangina, bading na mataba. Kung marami kang ipon, wag ka sa... Ang solid dito, Jandelo, pre, ano? Kasi pwede mo na sabihin bakla eh. Tangina, bigla pa naging bading na mataba. Kalalaking tao, insecure sa kapugian ng kapwa lalaki, tangina, bakla lang Teka. sa pagkagandang lalaki ng kalaban. Yung pagka-bitter mo men ay halata. Halata. Kalalaking Bakla. tao, insecure sa kapugian ng kapwa lalaki, tangina, bading na mataba. Kung marami kang ipon, wag ka sa akin magtipid dahil ikaw yung mabibengga. Kung nakalusot ka man sa bargain, katapat mo ngayon yung mas mabenta. Di lang sa sulat, lalo sa letra, ibang klase palyometra. Mga barak o wholesale, rekta lahat sa bodega. Oo, liver punch, mula sa legend, Wholesale tatama bodega. sa kanyang body. Bawat linya-linya, sobrang lakas ng suntok. Tawagin mo ko sa ngalang Ali. Pero hindi matapos. Pero hindi Tangina. matapos. Gago, no? Maganda yun. Bawat linya-linya, sobrang lakas ng suntok. Tawagin mo ko sa ngalang Ali. Pero hindi Gago, maganda yun. Sangalang. Parang yung sangalang, pre. Kung di ako nagkakamali, sanggalang dapat yung pagbasa doon, no? Si Ali, pre, ng linya-linya. Pero ang ganda doon kasi yung di ko alam kung sangalang ba o sanggalang yung apelido niya. I mean yung pagbigas. Pero parang double meaning shit siya, no? Tawagin mo ako sangalang. Yun, bawat linya-linya. Tangin, ang ganda nun, pre. Ang simple nun, pero putangin ang ganda nun. Para sa akin. liver punch, mula sa legend, tatama sa kanyang body. Parang Bawat boxing bars linya-linya, muna, no? Sobrang lakas ng suntok. Tawagin mo ko sa ngalang Ali. Pero hindi pa tapos. Diba? Ano siya, pre? Para siyang para siyang, ano ba? Para siyang bars at the same time jokes. Feeling ko bars siya sa pagkakasulat, pero jokes siya sa pagkaka-deliver. Gago, maganda yun. Tangin na, solid ka, ah. Tatama sa kanyang body. Bawat linya-linya, sobrang lakas ng suntok. Tawagin mo ko sa ngalang Ali. Pero hindi Yeah. pa tapos. Pero hindi pa tapos. Suntok lang ng suntok, babagsak pag natamaan. Talagang aabutin yung bodega hanggang ma-stop na yung kalaban. At ating pag-usapan yung pagdaraw mo sa bargain. Nakesyo yung poster nila AI. Then why? Tanong lang, pag AI ba yung poster, yung event ay mga cancel? Pag AI ba yung poster, walang maproproduce na malakas na MC o maganda na battle? Di ba? Bakit yung Motus? Sobrang ganda ng poster pero yung mga video hindi... Bakit yung Motus? Sobrang ganda ng poster pero yung ibang video na kurap at di na-upload. Yung pulo, yung Floodway maganda din kaso yung mga MCs daw mga mabaho. Ang punto ko lang, hayaan mo sila kasi hindi naman ikaw yung nahahassle, Brad. Wala namang problema kung AI yung pangit yung poster. Ang importante, buhay yung essence ng battle rap. Gets ko yung punto ni Jandelo, pre, na parang pinipiloso po niya yung angulo ni Blitzen about sa AI na poster. Pero sa kabilang banda naman doon, pre, yung battle rap, tingin ko lang ito lang naman yung sarili kong pananaw dito. Yung battle rap, pre, ay art siya at tayo ay mga tinatawag na artist. At para sa akin, ang paggawa ng poster ay isa ding art kasi malamang sa malamang, alam nyo na yun, may isang tao din na naglalabas ng art niya. Pakiramdam ko nagkakaroon siya ng issue kasi yun nga, parang nagpo-promote kayo ng artist tapos hindi nyo nasuportahan yung isang artist na sa paggawa ng poster. Parang ganun lang siya. Sa tingin ko lang. Kung mali yung tingin ko, okay lang. Hindi naman ako perfecto eh. Nagkakamali din talaga ako minsan. Pero kayo, anong tingin nyo doon, pre? Kaya yung pangit yung poster, ang importante, buhay yung essence ng battle rap. Alam ko, pinuputok ng butchi mo, Bugart. Bugart. Huwag ka mag-deny, tol. Ayaw mo sa AI kasi sa Motos na body bag ka ng cyborg. Sa site ulol.
tulol. Yung Ulol. pagpipiri niya sa AI, binuhos niya lahat sa WAC na VLD. Hipokrito, ayaw sa AI, isa ka din naman sa putang inang umaasa lang din sa chat GPT. Di ba, na minsan ang laking tulong ng AI, di ba? Di ba? Kaya yung galit mo sa amba nag-ugat. Galit-galitan sa AI pero ang hilig mo manood ng mga nagsasalitang burat. Boss! Ako to si Burat. Woo! Ano? Puro AI ba? Gago dahil dyan di ka makakatapak ng semis. Kaka-AI angle sa langit lupa, isa ka na ding AI. Automatic ikis! Ang ina mo. Ay, nako ka. Gago ka. I'm here. Utang sa kwento, boy. Kaya yung issue mo sa kanila, hindi na okay. Kung sa Pampanga Bargain, liga ng AI, yung Mulo, Pulo, Floodway, Rap Lines, liga ng mga OA. Di ba? Maliban lang kay Sisik. Floodway. Love you, bro. Kasi kung napansin nyo, ang dami nila na may istilong iisa. Sa bara ay Feeling ko yung sisik reference siya parang yun yata yung ano eh. Yun ba yung ano? Sisik my boy. Yun ba yun? Ay, Sensei my boy yata yun. Kasi kung napansin nyo, ang dami nila na may istilong iisa. Sa bara ay babad na babad. Tapos sa battle, sobrang hyper. Pag may nag-react, magre-react at magtutulakan kayo agad. Parang ganito. Tol. Wow! Ang ina! Wala akong pake kung may magalit, tamaan na sa pool. Mga putang inang overacting ang cringe niyong sumigaw. Ano kayo, dinosaur? Kaya, kung may Ang cringe niya sumigaw. Ano kayo, dinosaur? Putang ina mo. Gago ka. mga putang inang overacting ang cringe niyong sumigaw. Ano kayo, dinosaur? Ang ina mo, napaka-random mo, boy. Kung may Ay, nako. tropa man kayong hurado dyan na at magalit at ipatalo ako, walang kaso kasi muli nyo pa rin ako makikita sa gubat. Sa buwelta, sa ahon, sa isabuhay, Wakbay na, boy. Wakbay na. sa Pornhub, sa Tulfo, kahit sa panaginip nyo, muli nyo akong yung mukha ko lagi nyo na makikita. Habang ikaw pag tinalo kita, hindi mo yan maa-accept. Parang friend request ko kay Enigma. At last, di lang ikaw, pati buong liga mo, binangasan ko ngayong kalubusang umawa. At sa labang to, hindi mo kayang dumikit, kaya ako nakusang gumawa. Okay. Gago. Lakas din ng round 2 na Jandelo doon, pre. Kinikater niya ng sabay, pre. Kinikater niya yung pang battle rap na rekta sa kalaban. At the same time, kinikater niya din yung crowd. Lahat. Kung usapang punchline siguro, tangina sobrang balagbag ng round 2 ni Blitzen, pre. Ang lakas din ng round 2 ni Blitzen, yung instant niya, yung delivery niya, tricycle driver na nanghihipo. Pero ano ba? Sa oras ba yata talaga? Mas mahaba ba oras na yan, no? Diyan, di ko masyado napapansin, no? Pero para sa akin, pre, ito, no? Parang sobrang solid nung yung boxing bars ni Jandelo, pre. Yung sa bodega, dediretso sa bodega, wholesale, yun ba yun? Solid yung yung sangalang niya, sangalang Ali. Bangis yun. Solid din yung AI, automatic X. Although di ko trip yung punto niya dun, no? Parang, hindi naman sa indie trip na, putang ina mo, Jandelo, gago ka. Hindi naman siya sa ganun, no? Pero parang yung yung AI automatic X niya, solid. Hindi ko masyadong maintindihan yung para sa akin, pre, yung round 2 ganito. It's either tie siya or konting Jandelo kung wala na akong ibang maisip. Parang ganun ko siya titignan.
effective naman sila, mas effective si Jandelo, no? Pero effective din naman yung ibang nasabi ni Blitzen doon. Pero para sa akin mukhang ano yun nga, mas pinipilit ni Jandelong i-balance din talaga yung ano na kung paano niya makukuha ang mas epektibo. Yun nga, may mga paminsan-minsang laylay din, no? Kasi di naman may iwasan yun, halos lahat naman ng battle rapper po tayo na may ganyan din talaga eh. Pero yun, pre. Yun, pakinggan natin yung round 3 na ito ni Blitzen. So, round 1 para sa akin, Jandelo. Round 2 is either tie or konting Jandelo. Pakinggan na round 3 ni Blitzen, pre. Let's go. Ay, tawa siya. Tuwan-tuwa kayo. Yung delivery naman, di malinis. Putang ina. AI ka rin, automatic ipis. Tangina, pano. Siguradong talo na to kasi si Enigma inaccept ako. Paano ang puta? Ito yung oras nila, pre. Okay, so okay. So medyo lumalamang nga din pala talaga si Jandelo sa oras, no? Napanood ko yung laban na ito sa Bisaya. Ang lakas, hindi nagpapamama. Ang angas mo nun kahit mayroong moments of defeat. Pagdating mo dito, bigla kang comic relief. Kasi seryoso sa Bisaya. Sa Tagalog, patawa. Sa sarili, walang tiwala, galawang pantanga. Nagbago ka na nga ng wika. Nagbago ka pa ng style. Mali yan na galaw. Ako pinabago ko yung kalaban at kanilang mga pananaw. Kunwari proud, hiligay nun. Kunwari proud, Bisaya. Ulol proud ka na nanghihiram ng wika. Proud ka na dito nakapasok kasi proud ka sa validation ng Tagalog. Tangina, tsupain mo pa yung crowd, gago. Proud ka sa validation ng Tagalog. Ngayon, probinsyanong dito nakatapak, nagbabalak makaangat. Kalat-kalat, pagtatalak, palag-palag sa alakhak. Umaastak ang alamat porkit maraming palakpak. Mga bara ko pa rin, mas tatagal, mas tatatak. Sa Tagalog di ka masanay, mga banat mo laging sablay. Magtawag ka pa ng ibang bay, patayin ko kayo sabay-sabay. Kulang ka pa sa hasa, magmumukha ka na bata, tatak mo dyan sa iyong apo. Sabay. Paano nakapasok? Walang bisa tong Bisaya pag tinaga ko sa Tagalog. Ginaya mo lang si Masta, ginaya mo si Manda pero mahina yung sapak. Sa sobra mong wak, ginaya mo rin si Crack. Sa mga kaliga, sa sariling wika, ganap ka na traitor. Natuto ka magtagalog pero walang sariling flavor. O kulang ka sa sangkap, kahit anong gawin mong paraan. Ako yung matabang kalaban, ikaw yung kalaban na matabang. Matabang kalaban, ikaw yung kalabang matabang. So Putang ina mo. Panayin o tagain? Tagain na lang para mabagal at may punto. Pupugutan to ng ulo kasi aangat ko sa dulo. Pasensya kung yung kamatayan masyadong malagim. At least yung Bisaya inaangat ko pa rin. Ligbana, pakinggan natin. Ilang minuto yun? At ko pa rin. 2 minutes saktong-sakto, no? Disiplinado. Ang maganda dun sa 2 minutes siya, pre. Tangina, ang dami dun. Ang daming sapak dun, pre. Yung mga itong balambisa sa Bisaya, tatagain ko sa Tagalog. Parang, ang dami niyang ano dun, no? Pero ang iksi ng rounds niya, no? Feeling ko para sa akin medyo bitin. Hindi na rin talaga sapat yung 2 minutes, no? Feeling ko sa battle rap siguro dapat talaga minimum ano na 3 minutes siguro, ano, ganon. Kayo ba, pre? Tingin nyo. Pero solid, na-compress niya na maigi, pre. Tapos sunod-sunod yun, feeling ko siguro baka dito niya nilagay yung mga pambirahan niyang atake. Yun, medyo maiksi lang siya sa ano ko, sa paningin ko. I mean, sa pandinig ko. Check natin round 3 muna ni Jandelo, pre. Let's go. Ligbana, pakinggan natin. Yung pagkawak mo masyadong halata. Kung pugutan mo ako ng ulo, walang kaso, meron pa naman akong ulo sa baba. Tangina. Basang-basa ako ng laway, gagi. Yo. Stop, newly hired. Stop. Yo. Game, round 3. Yeah. Pwede ba ano guys? Wag muna ako mag-jokes. Pwede. Bars naman, papatapigin ko lang si Boss Arik. Yo. Kuya Kebs game. Kuya Kebs Yo game. kids. Ano sa pakiramdam na idol mo si Winnie the Pooh pero hindi ka makapag-crop top kasi yung puso mo napakadumi. Yo, ito yan. Ilang taon na to sa eksena.
Ilang beses na rin nakasalang. Sa battle, laging batak. Kaso karamihan sa performance niya hindi malinis, kaya pangalan mo di rin naging kalat. Mula sa unang salang hanggang kay VLD, puro kalimot sa kada laban mo. Kung sa wrestling, pwede to maging si Kane, Big Show, Undertaker, kasi puro chokes lamang to. Kung gano'n ipapakita mo, madali ka matupi just like the old times. Pa-sponsor ng Hype Beat, High Minds, Unhinged, Real Joke, gamitin ko pang atake. Gano'n mag-clothesline. At tignan niyo yung oras online. Kahit di pa nag-316, makakatikim to ng stunner. Hindi ako yung tipong may pagka-AJ Styles, pero ramdam nyo yung aking Wrestling. power. AJ Styles, Kaya AJ kung Power. sarado tong baboy, ngayon dito sa stage. Ngayon lang ako nag-wrestling reference, pero yung linya ko kaninang round 1 at 2 pa nag-i-edge. Sa lahat ng may... Stage, edge. Bars yung boss ng tawanan mo. Bars yung boss, tinatawanan mo. Bars yun, boss, tinatawanan mo. Gagapot. Sa lahat ng may... Boss. Bars yung boss ng tawanan mo. Go. Tangina ka dyan, Sa Delo. lahat ng may duda sa akin, Bars. palyado ang hula nyo. Iiwanang may trauma to. All 3 rounds, pure domination. Tawagin nyo kung Brock Lesnar. F5 boss, makuha ko. F5 Ano kala mo boots tapos nakuha ko. na? Gago yung kasunod, mas interesting pa to, boy. Kakasuot mo ng Pray For Us at kakasama kay Saint Ice na wrestling katuloy. Okay, doon pala yan. Tang ina, yung sakit mo pag bumabattle sa wrestling, nasaling ko pa. Pag nagbasa kami ng comments tungkol sa'yo, yung pagiging choker mo laging napupuna. Dahil wala kang katangian na tumatak sa tao. Sa sarili ay isisi mo yan. Tanging ang pagkamalimutin mo lang yung hindi namin malilimutan. Ah! Ano, yung sandata ko mapurol? Yung sandata ko mapurol, gago. Ang importante ay naiwanan ka ng sugat. Isang butas lang ginawa ko sa buong round 3 pero nagmukha kang donut. O diba? O diba, kahit anong gawin kong atake, sa pool pa rin ang target. Simple lang yung mga setup pero kayang maka-upset. Kasi sabi daw nila, Setup, mga upset. tulad daw niya ang bagong meta. Na sa Facebook, na sa TikTok, laging hina-highlight. Pues wala akong pake sa meta. Pagkat ako yung Jandelo, 1 of 1, komedyante na heavy bar type. Pagkat kita nyo naman, mapabara o komedya ang bitaw. Buong rounds, hindi na sayang aking laway kasi sa bracket, siya yung mauusog. Siya yung mauusog. Kinulang sa akin tong kidlat. Kahit samahan ng kulog, di ako umaasta na Diyos. Saksi lahat ng nanonood. Pero sa gabing ito, nabistula akong si Jesus kasi yung hinanda ko para lang sa isang tao, pero lahat kayo yung nabusog. Langit lupa. Para sa kaya tong ano, flip-top stop Bagong ano. negosyo nitong gwapo na ngayon ay nag-exist. At kami yung bagong produkto na ang presyo ay di pa nag-increase. Kung kikita ka sa amin, boss, meron lang akong ideyang i-insist. Manalo o matalo, ipakita mong business-minded ka. Huwag kang matakot sa akin mag-invest. Yo, pagkat kita mo naman kung gaano ako kadedikado. At pag ako'y naging official flip-top MC, pangako, sigurado, pwede mo rin ako maging flip-top staff. Tapos pag may event, lagay mo ako sa entrance. Total, ako naman yung bagong tatatak sa mga tao. Kasi hindi tatak yung sa flip-top pre. May lalagyan ng ano eh. Gets naman yung punto niya no na okay, doon pala yung flip-top stuff na yun. Flip top. Round 3 pre. Ano ba? Medyo dragging yung ano, tingin ko lang no, medyo dragging yung wrestling shit ni Jandelo. Although, yun nga no, magaling siya mag-adlib pre. Nakakatawa siya mag-adlib talaga, sa totoo lang. Ano ba? Pero sobrang haba ng reference yung pre. Parang ang haba ng reference niya sa wrestling, tas parang hindi naman ano, sa tingin ko lang no, hindi siya masyadong yun, hindi siya masyadong tumama siguro kay Blitzen. Feeling ko siguro kung gagawa, tingin ko lang no, bilang kumag-kumag. Tingin ko ano, pag may mga ganun siguro, siguro yung medyo maiksi lang no, mga 6 or 8 lines maximum, or pwede din sigurong 10 pinakasagad bago mag-change topic agad. Pero yung para sa akin pre, yung round 3, Blitzen ako doon. Sa iksi ng round si Blitzen, kasi ang nangyari,
'di ba medyo mahaba nga mag-round si Jandelo, no? Yung round 1 sa round 2 hindi mo pa siya pansin eh. Pero nung bumandang round 3 na, parang doon mo na mapansin na ano, parang medyo pababa. Kumbaga, parang 1 pantay, 2 pantay, tapos 3 medyo lumaylay siya ng konti. Unlike kay Blitzen pre na medyo paangat. Feeling ko, yung mga ginagawa ng mga MC ganyan, medyo ano ko na din eh. Alam mo yun, medyo ihinahan sa round 1, tapos 2, saka 3, bigla silang aarangkada para masilip din yun ng mga hurado, parang ganun. Feeling ko technique na din siya. Pero yun, para sa akin pre, round 3, Blitzen ako dito. So, kung sakali man na ako mag-judge dito sa tingin ko, round 1 Jandelo, 2 it's either tabla or counting Jandelo, round 3 para sa akin malinaw na Blitzen yun. Pero kung i-judge ko tong laban na to overall pre, dun sa buong laban nila, para sa akin mas leaning pa rin ako ng konti lang siguro kay Jandelo. Right of way. Tingin nyo, kanino kayo dito? Langit Lupa 2026, John Delo versus Blitzen. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Shoutouts ulit sa mga liga. Ito yung rounds nila pre. So yun, medyo okay. Feeling ko naging factor din talaga yung ano, no? Ayan lang, yun yung magiging problema dito pre. Pag nasilip yun ng horado na ano, parang ang haba ng oras ni Jandelo, tatapyasan natin yung mga rounds sa Jandelo, ay yun, pwedeng mapablitzen din talaga, no? Parang ganun. Pero para lang naman sa akin, no, sa panonood ko nito ngayon, Jandelo. Tuloy-tuloy pa rin. Ang boto ng hurado, 3-2. Advancing sa semis, mag-iay tayo lahat para kay Blitzen. Gets yun, pre, gets yun. Marlon, kay Kaiser, kay Exit. Check tayo tag-isang horado, pre. Teka. Si Vicente, si Poison, si M-Site. Sino to? Si Atoms. Si Jonas. Putang ito si Jonas. Si Jonas, most replayed na judge. Teka, check muna natin to si Vicente, pre. Jandelo, pero yung 3 tsaka doon mas pwede siya. Pero yun, yung binigay ko Sa face for Jandelo. justice para sa Toboso 19. Yo, round 1, binigay ko siya kay Jandelo. Dahil putangin na, pagkatapos nung round ni Blitzen, medyo may stutter. Pero yung sargo ni Jandelo talagang suabe. Nandun pa rin yung Kanino siya? lumaylay si Jandelo doon. Highlights. Point 3, binigay ko kay nasa ko rin siya sa difficulty of fighting. Kaya yun, round 2 and 3, binigay ko kay Blitzen. Round 1 kay Jandelo. Props pa rin kay Jandelo. Pero yun, 2 and 3 para kay Blitzen. Okay. Yun, hindi ko alam kung ibabash nyo ulit ako dahil ganito yung boto ko. Pero ang binoto ko dito, hindi, mamaya muna. Ang round 1 at round 2, parang ang hirap mamili kasi parang malakas si Blitzen. Pero sobrang entertaining ni Jandelo. Pero may mga malalabo siyang linya na ang labo talaga eh. Pero Sobrang alam random. Yun, sobrang nakakatuwa siya. Nakaka-believe din kasi nadadala niya yun. So hindi ko muna iniskuran yung 1, 2 kasi magkaiba yung atake. Sa round 3, dun siya medyo lumaylay eh. Pero sobrang lakas ni Blitzen dun. So parang yun yung naging dahilan para iboto ko si Blitzen kasi mas Blitzen din to. Ito si Sight. Yun, isa rin ako sa bumoto kay Blitzen. So Blitzen din si Sight. Check natin yung bumoto kay Jandelo, pre. Ito si Atoms. Yo, Atoms, isa ako sa bumoto kay Jandelo. So, round 1, binigay ko yung boto kay Jandelo ng konti lang. Ang problema lang dun, malalakas talaga yung suntok ni Blitzen. Ang kaso nga lang, nagsisimula siyang mag-stutter ng konti. So, Yun, silip din yung ano niya. performances ni Jandelo at pinakita niya naman na sa kanya yung round 2, binigay ko pa rin yun kay Jandelo. Okay, so 1-2 din. Round 3 na ito kay... Malakas yung mga pinapakawalang suntok ni Blitzen pero nagkakaroon nga ng stutter. At sa round 3 yun na yung binigay kay Blitzen. Okay, so medyo halos parehos yung pag-judge natin kay Atoms. Check natin kay Jonas, pre. Yun, bali isa ako sa mga bobong bumoto kay Jandelo. Dahil, hindi, seryoso. Para sa akin, pare silang magaling sa ginagawa nila eh. Pero, alam mo yun, parang epektibo lang talaga si Jandelo para sa akin. 1 and 2, malinis kay Jandelo yun, lalo na yung sa AI. Yun, yun, alos at least may kapareho naman pala tayo, no? Si Atom sa si Jonas, medyo yun, 1-2. Hindi, yung round 2 sobrang dikit pa nga rin eh. Pero maganda tong laban na to, pre. Maganda, mabisa siya, pre.
So, tingin ko hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga tropa pits natin dito. Shoutout sa Flip Top, shoutout Blitzen, shoutout sa iyo dyan, Delo. Malapit na yung susunod na langit lupa, pre. Hindi, matagal pa pala, no? Halos isang buwan pa. Yun, support. Maraming salamat ulit sa inyo mga pare kayo sa panonood ng mga gantong klaseng, alam nyo na, pre, para sa kultura naman kasi talaga to. Hindi to para sa personal na trip ko lang. Pero maraming salamat sa inyo palagi at mag-iingat kayo. May paparating tayong bagyo. Tangina, sana safe kayo palagi at wag na wag kayo magpapabasa ng ite.